So ayan mga boss, magandang araw sa inyo at magandang hapon sa inyo lahat, no? So for today's video, mayroon tayong ginagawa ngayon bali isang Samsung 40 inches ano to, ordinary TV, LED TV lang to. Then yung kanyang model, ayan, nakabaliktad pala yung kanyang model. Yan yung kanyang model, oh, UA40EH6030RXZN. Ayan. Then yung problema nito, yung driver ng ating para sa backlight, no. So troubleshoot natin siya, medyo nahirapan tayo at mga ilang oras o ilang araw na rin ginugol natin. Hindi pa rin natin siya nakuha, no. So para ito masyadong matagalan, ginawa ko is minodify ko lang yung kanyang backlight driver, no. Ayan, so again, gumamit na lang tayo ng ibang alternative niya. Backlight driver, yung gamit natin is ito siya. So na yung natin sample. Wait, hanapin ko na ito. Ayan. So, ito po siya. Ayan. Tinanggal po natin yung kanyang cover para merong space na ayun, para makalabas yung init ng ating driver. Kasi medyo malakas siyang uminit pero hindi naman masyadong sobrang lakas talaga. Natural lang kasi naka-under siya. Kung nakatakip to, medyo mahirapan kasing makalabas yung init niya. So, tinanggal ko na yung cover. Yung kanyang back cover na lang ginamit natin para didikitan ng ating driver mesh. So ganito lang siya kaliit, oh. 220 po yan, 220. Ito yung kanyang ayun, oh. Input 165 to 265 volts, 50 to 60 Hz. Output niya DC 90 to 165 volts, 300 milliamperes. So yun yung ginamit natin, tapos ginamitan po natin siya ng relay. Kasi kung hindi natin siya gagamitan ng relay, pagkasaksak mo, kasi yung kanyang source, yung AC source natin is dinirekta natin sa may AC line talaga. So kapag sinasaksak mo siya, kung hindi mo gagamitan ng relay, pagsaksak mo, iilaw agad yung backlight niya, saka mahuli yung display. So ang ginawa natin is parang original talaga siya, na sasama doon siya sa display. Ginamitan natin ng relay, tapos yung 12 volts ng relay natin, dito tayo kumuha sa may T-con board natin. Kasi kapag mas maganda dito mo siya ilagay, o dito tayo kukuha ng 12 volts. Kasi kung pinapower on natin yung unit, saka lang lalabas yung 12 volts dito na galing sa may main board. Merong switch yan na magsusupply sa may T-con board natin. So kapag nagsupply na to, saka lang to lalabas, magsusupply ng 12 volts yung ating relay, saka pa lang iilaw yung ating backlight. So, mas maganda pag ganito kaysa direkta mo siyang, hindi mo siya gagamitan ng relay. Pagkasaksak mo, ilaw agad yung unit. Kapag pinapower off mo naman, hindi mo binunot yung saksakan, manatiling iilaw pa rin yung backlight niya kahit na kahit na napower off mo na sa may remote. So, medyo pangit siya pag no? So, ito maganda para malapit na siya sa original talaga. So, pag pinapower off mo siya, sasabay agad yung backlight natin. Pag pinapower on mo siya, sasabay din siya sa startup ng Samsung logo. Ayun. So, ito na yung setup natin. Ito AC line. Ito yung AC and AC. Galing yan dito. Hinilang natin sa may ilalim ng AC, no? Tapos, yung out niya, yung kulay puti, yan yung negative. Yan, yun yung negative. Nakakonekta na po yan. Negative sa may backlight natin. Dalawang linya yan. Dalawang linya ng negative. Tapos, yung gray naman, ito yung positive side. Positive side, dadaan mo na siya ng relay. Pagkapitik ng relay, saka pa lang siya masusupply dun sa ating backlight. Ayan. So napakasimple na naman to. Kapag technician ka, makukuha mo naman yung mga ganitong pamamaraan, no? So ginagawa ko lang tong ganitong paraan para mapabilis yung trabaho natin, kasi medyo marami pa tayong gagawin kasi peak season ngayon, palapit na kasi yung fiesta dito sa lugar natin, no? City, dito sa proper talaga, Tagbilaran City. So, yun, ayun na pala. Sa mga gustong mag-order nito, bibigay ko po yung link, lalagay ko po yung link dun sa ating description sa comment section para hindi na kayo mahirapan maghanap kung yung legit na product. So, ito subok na natin, ginamit na natin dito. Share ko lang yung link dun sa may description or comment section natin, no? Sa mga gustong mag-order, no? Maganda kasi ito na gamitin. Ayan. So, testing na tayo.
Naka-automatic on to, kapag saksak niya, under siya agad. Oh. Saka pa lang pipitik yung backlight natin, sasabay siya sa may logo. Ayan. Yun, nakaraster yung unit natin, no? Problema kasi nito, hindi tayo napakahaba ng oras na ginamit natin sa pag-troubleshoot dito sa kanyang secondary side ng backlight ng driver para sa backlight, no? So, mga chips na rin yung mga gamit na parts. So, chinek natin, wala nang problema. So, yung backlight driver naman, yung driver niya mismo is, kung mag-order pa tayo, matatagalan tayo, no? Nakakabot pa tayo ng 1 linggo. So, gumamit na tayo ng alternative na po pwede naman na pamalit doon. So, ito na yung remote natin para mag-test natin, no? Ito. May remote tayo. Tingnan nyo yung backlight. Yan yung backlight. Makikita ba dito? Yan, yan yung ilaw natin backlight. Pa-power off ko lang. O, yun, di ba? Sumabay siya. So, pa-power on natin ulit. Ayun, no? Goods. So, nalalapit pa siya sa original na procedure. Ayun. So, ito lang yung gusto ko ibahagi sa araw na to. And, sana kahit pa paano may nakuha kayong ideas din ginawa mga katek, no? And maraming salamat nga pala sa mga natsagang nanood. May God bless always. And this is our service, right? Positech. See you in our next video. Bye-bye.